pa din po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Good morning, good morning, good morning. Salamat po sa Panginoon. Isang panibagong umaga ang atin pong nasilayan. At tayo po ay nakakasama ninyo every Monday kapag ganito pong meron tayo pa ring buhay, mabuting pagkakataon. Tayo po ay magsama-sama sa atin po namang segment na Rise and Shine. At tuloy-tuloy po tayo. Amin lamang panawagan sa lahat at ang atin pong pamanhik. Huwag nating kalilimutan sa ating mga buhay. Lagi nating umpisahan ang ating araw sa isang taimtim na panalangin at pagtatagubilin. Saan man tayong panig ng daigdig naroroon. At mula po dito sa Pilipinas, muli kami bumabati sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po ay makakasama natin ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI Rizal Chapter. At tayo po ay sama-samang muling aabot sa ating mga kapwa-tao at alamin natin kung ano ang atin pong magagawa, kung paano silang maaaring matulungan at sa isang paraan ay maging maliit na kasangkapan makarating ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Kasama po ang ating mga kapatid sa MCGI, ang members ng Church of God International. Nandun na ating representative si Brother Tochi Mariano. Brother Tochi, good morning sa inyo dyan sa Rizal. Rise and shine! At sa lahat po ng mga taga-subaybay sa programang ito, salamat po sa Panginoon sa magandang Monday po. At kasama po natin ngayon ang MCGI Antipolo Chapter. Salamat po sa Diyos, Kuya. Back to you po. Back to you po. Maraming salamat, Brother Tochi Mariano, at sa inyo po lahat dyan, sa mga kapatid sa MCGI. Samahan kayo ng Panginoon. Salamat po sa patuloy ninyong pakikipagkaisa na tayo'y sama-samang umabot, tumulong sa anumang paraan ating magagawa sa ating mga kapwa-tao. Regardless kung ano po ang inyong laki, kulay, wika, relihiyon, political affiliation, kung kami po ay mayroong munting magagawa upang ang kabutihan ng Diyos ay inyo pong maramdaman, kami naman po ay nakahanda na sa tulong at awa ng Panginoon ay maging maliit na kasangkapan para sa inyo. Tuloy-tuloy tayo ngayong araw po ng Monday. Pagbati po sa inyong lahat. At ngayong umaga, bago po tayo dumako sa iba pang mga bagay na atin pong pag-uusap-usapan, yung mga naghahanda ng kanilang mga lulutuin o kung saan man ninyo gustong gamitin yung mga luto na ito. Pag-aralan po natin ang pagluluto ng scallops gratin kung kanilang tawagin. Paano ba yan niluluto? Panoorin nyo sa ating Cook It Right. Ang recipe na lulutuin natin ngayon ay malamang di nyo pa narinig. Huh? Sure ka, Uncle? At galing pa ito ng France. Good morning, Kuya Rise and Shine, mga kasambahay. Bibi Heart, Cool. meron akong bagong natikmang recipe. Kasi dumating yung kaibigan kong galing pa ng France, si Moana. Moana? Sino Moana? Moana, mikwe, mikwe. Makanta-kanta ka pa dyan. At yan si Moana, taga-tabing dagat, kaya binigyan ako ng mga scallops. Oh, so yun yung lulutuin natin ngayon. Oo, at di nyo pa narinig ito, ang scallops gratin. Ha? Ano yun? Tingnan mo, di pa narinig, ang scallops gratin. Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Uy, nga pala, Bibi Heart, isa sa pinaka-importanting ingredient natin ngayon ay ang scallops, kaya kunin ko muna sa ref. May ref pala tayo? Siyempre, pero di ko muna sabihin yung brand. Gusto mo tignan? Kunin ko muna yung butter. Smoke! Door open! Light! Oh. Ganda pala ng ref natin. Mas gaganda pa yan, lalo na pag may mag-sponsor. Ingredients: 2 kilograms scallops, 2 tablespoon cooking oil, 1 cup heavy or all-purpose cream, 1 teaspoon salt, 1 tablespoon Parmesan cheese, half tablespoon of lemon zest,
1 teaspoon of cayenne pepper or black pepper, 1 egg yolk, grated mozzarella cheese, butter, tarragon, onion chives or dill for toppings. Ipat dry ng kitchen towel ang washed scallops. At lagyan ito ng 1 teaspoon salt. Sa mainit na frying pan on high heat, ay maglagay ng kaunting mantika at lutuin ang scallops meat ng 20 to 30 seconds each side. Pagkatapos ay iset aside. Sa paggawa naman ng sauce, ay ilagay sa saucepan ang heavy cream, asin, parmesan cheese, lemon zest, at cayenne pepper at haluin lang ito hanggang sa kumulo at maluto, saka patayin ang apoy. Dinlagyan ng egg yolk at haluin agad habang mainit pa. Preheat the oven for 450 Fahrenheit or 230 degrees Celsius. Pahiran ng butter ang malinis na shells at ilagay ang seared scallops meat, sauce, parmesan cheese, grated mozzarella cheese, at butter. Lutuin sa oven for around 3 to 5 minutes. Lagyan ng tarragon, dill, or chives bago iserve. Ayan, luto na yung ating scallop gratin. Yes, at mga kasambahay, ang scallops ay rich in protein at nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng ating puso at utak. Suti, resuti, sabang. Ano may sabihin nun? Masarap. Pinahirapan mo rin sarili mo, no? Tara, kain tayo. Huwag natin kakalimutan na bago kumain, manalangin. Ano pala ang spelling niya, no? Ay, spelling. Pronunciation niya, no? Gratin. Scallops, gratin. Ayan. Mga nanonood po sa atin ngayon, mga nag-aalmusal o naghahanda pa lamang ng kanilang aalmusalin, yung mga papunta sa opisina, o kumising na po tayo at para hindi tayo ma-traffic, mas mabuti po yung nagpapataan tayo palagi para hindi nagmamadali at makaiwas sa mga disgrasya. Alam niyo po kung obserbahan natin, ay ito, no, pag-uusapan natin yung ating mga katawan, no, masasabi natin talaga na ano ito, isang obra maestra, napakaganda ng komposisyon, napakaganda ng mga functions. Kung makikita nyo yung ating human body, pero dito, isang bagay yung makikita mo kagad,
ito ay isang creation na masasabi mong hindi basta ganun lang nangyari lang, dahil talagang yung pagkakaugnay ng bawat sangkap ay talagang napakaganda, na alam mo na meron talagang lumikha at nakamamangha. Maging ang mga nag-aaral nito, no, sa medisina, yung mga scientist, talagang nasasabi nila napakaganda ng nilikha ng Panginoon. Panoorin po ninyo ito. Karamihan sa mga iniimbentong mga bagay ng mga dalubhasa ay nakapattern sa katawan ng tao. Tulad ng isang camera na hindi may kakailang imbensyong inspired sa mata. Itinuturing ng mga scientists na ang katawan ng tao ay isang perfect machine. Lahat ng bahagi ay nagfa-function para gumana ang buong katawan. Therefore, the perfection of human body is source of amazing knowledge and wondrous discoveries. Ito ang ilan. Una, ang katawan ng tao ay may kakayahang mag-merge ng buto. Nalalaman natin na ang mga bagong panganak na bata ay may humigit kumulang 60 more bones than adult human. Ang mga butong ito ay unti-unting nagko-connect para mapagtibay ang pagtayo ng katawan at nabubuo bilang proteksyon na rin sa utak. Nalaman ng mga eksperto ang karunungang nasa likod nito. Ang mga pansamantalang nagkakahiwa-hiwalay na mga overlapping bones sa skull ng newly born ay perpektong disenyo for the easy squeeze out of the baby at birth. Ikalawa, alam ba ninyong may mga parte ng katawan ng tao ang may kakayahang mag-regenerate? Ang atay ay kayang mag-regenerate back to its original size kahit na natanggal na ang 75% nito. Ang pagkatuklas ng karunungang ito ay nagbigay ng posibilidad of extending lives of people with liver diseases through liver transplant. At isa pang parte na may kakayahang maghilom ay ang largest organ in our body, the skin. Kahit na may mga peklat na naiiwan, kaya ng balat ng tao ang maghilom muli, makapag-regenerate ng panibagong protective layer mula sa mga hiwa, gasgas, at iba pa. Ikatlo, ang katawan ay may warning device. Ngunit ano nga ba ito? Ito ay walang iba kundi ang sakit. Bago pa masira ng tuluyan ng katawan, nagrereklamo ito. Ang mga konting kirot at mga sakit-sakit sa kasukasuan, ang lagnat, at mga mabigat na nararamdaman sa katawan ay ang mga sariling babala ng katawan na sobra ang paggamit nito. Ito ang isa sa mga pinakakamangha-manghang features ng ating katawan. Nagpapakita na hindi lamang perpekto ang mga parte nito para sa isa't isa, kundi mayroong tamang paggamit nito. May tamang pagkain at tamang pagpapahinga. At kung may hindi naaayon sa paggamit, nagrereklamo ito. Sa mga nalaman ng siyensya sa internal at kabuuang structure ng human body, they can only conclude na ang katawan ng tao ay isang masterpiece ng isang dakilang manlilikha. Inventors may try to imitate, replicate, and produce a copy of these creations, but always fall short. Huwag na tayong lumayo. Suriin lamang natin ang ating sariling katawan. Be a little appreciative of what we have. Marirealize natin that we are His masterpiece, the best of God's wonders of creations. Noong panahon namin, linggo lang ng wika, no? And eventually, naging ang August po ay naging buwan ng wika. Ginagawa po nila ngayon ito. Ewan ko, yung mga purista, pero hindi Tagalog kasi, yung mga talagang taal na Tagalog, yung hindi talaga nagsasalita ng ibang wika, kung hindi yung ating sariling wika, hindi mo sila madidinig kailanman na magbabanggit, bibigkas ng anumang salitang dayuhan kung hindi yung talagang sarili natin lamang. Pero naitanong nyo na ba kung bakit nagkaroon ng iba't ibang mga wika sa buong mundo? Panoorin po ninyo sa ating Ngayon Alam Mo Na.
早上 Good morning Ohayo Buongiorno. Bom dia. Buenos dias. Chào buổi sáng. สวัสดีตอนเช้า Lahat ng ito ang ibig sabihin, good morning o magandang umaga. Pero bakit nga ba may iba't ibang wika sa mundo? Hindi tiyak ng mga siyentipiko kung ano ang pinagmula ng iba't ibang wika. Pero may mga theory na nabuo kung papaano nagkaroon ng maraming wika. Isa rito ay ang di umano ay bilang pakikipag-ugnayan sa isa't isa at isang paraan ng pakikipag-socialize. Sa una ay simpleng mga tunog umano ang mga salita na nang tumagal ay naging mas tulad sa salita natin sa kasalukuyan. May isa pang teorya na ang mga wika ay nagmula sa pag-iiba ng kapaligiran dulot ng migration. Ito di umano ay naipasa sa mga sumusunod na henerasyon at nang tumagal ay naging mga wika na tulad sa ating panahon. Bukod sa mga teorya na ito ng mga siyentipiko, mas kilala ang paliwanag ng Biblia tungkol sa pinagmula ng mga wika. Ito ay ang pangyayari sa Tore ni Babel, kung saan ang Diyos ang gumawa na magkaroon ng iba't ibang wika ang mga tao. Iba't iba man ang ating wika ngayon, may isang wika na hindi man bigkasin ng bibig ay mararamdaman ng ating puso. Ito ay ang language of love o ang pag-ibig. Now you know! Ngayon, alam nyo na, sabi nila. No? At alam nyo po, isa sa mga problema ng ilan sa ating mga kababayan, yung bang mga pagkakataon na nararamdaman nila sa sarili nila, stagnant na lang sila doon sa mga ginagawa nila. Wala nang nagiging improvement o kaya ay talagang yun na lang sila. No? Para bang masasabi na tumitigil na sila ng pagkatuto ng iba pang mga bagong bagay. Bibigyan namin kayo ng tips para wag tayong maging stagnant at patuloy pa rin naman tayo na mag-improve sa ating mga buhay. Panoorin nyo sa ating You Can Do It. Pasok, trabaho, uwi, tulog. Pasok, trabaho, uwi, tulog. Ganito ba ang itsura ng pang-araw-araw mong buhay? Paulit-ulit na lang at parang walang nagbabago. Hindi pa huli ang lahat. Maraming paraan para mag-improve ang iyong buhay. Unang-una dyan ay to re-evaluate your goals. I-assess at magplano kung ano ang nais mong marating o makamit. Mapa short-term man yan o long-term. Makakatulong ito para magkaroon tayo ng mga bagay na ilulook forward at maramdaman natin na may progress ang ating buhay. Kung nararamdaman mo naman na paulit-ulit na lang ang iyong ginagawa, bakit di mo ibahin ang iyong daily routine? Pwede kang magdagdag ng panibagong activity tulad ng pag-exercise, pakikipag-bonding sa mga mahal sa buhay, o pag-explore ng iba't ibang mga hobbies. Panghuli, go out of your comfort zone. I-try ang mga activities o interests na hindi mo pa nagagawa dati. Mabibigyan ka nito ng new perspective in life na hindi mo pa naiisip at nararanasan noon. Talaga nga namang there's more to life than just eating, sleeping, and working. Lalo na kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, there will never be a dull and stagnant moment in our life. At kung gusto mong magpatuloy ang pag-improve ng iyong buhay, basta't ikaw ay nananatiling tapat sa Diyos, you can do it! Marami tayong pwedeng isipin pang ibang mga bagay, lalo na kung ang pagtutuunan mo ng pansin, ano po ba yung mga pwede kong gawin para higit akong makagawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Kaya sa pagkakataong ito, balikan po natin ang ilan po sa ating mga kapatid naman sa MCGI sa dako po ng Rizal. At alamin natin sino naman ngayong mga pagkakataong ito sa ating mga kababayan ang ating sama-samang aabutin. Kasama po ang members ng Church of God International doon sa Barangay San Isidro sa Rizal. Naroon po ang ating representative, si Sister Jenica Cruz. Sister Jenica, good morning. Once again sa inyo dyan sa Rizal, Rise and Shine.
Good morning, Kuya. Rise and shine. At salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon na ibinigay nga po sa atin. Nandito po tayo at ang mga kapatid at gayon din po ang mga mula po sa SILA officers na San Isidro Ladies Auxiliary ang kasama po natin ngayon, Kuya. At ngayon nga po, Kuya, ay makakapanayam nga natin ang barangay captain po natin dito sa San Isidro, si Kapitan Jojo Salen. Kap, magandang umaga po. Ayan po. Kuya, sa awat tulong po ng Diyos ay kasama din po natin sila ngayong pong umaga upang ipagkaloob nga din po yung munting kahilingan para dun sa mga ladies o mga grupo ng mga nanay po natin dito po sa Barangay San Isidro. At ito po si Kap, Kuya. Magandang umaga po, Kuya, at kami nagpapasalamat at napili ang Barangay San Isidro na mabiyayaan ng dagdag pangkabuhayan sa ating po mga kababaihan. Ayun po, Kuya, ngayon po ay pagkakalob na nga din po natin dito po. Ang munting kahilingan po ng kanilang mga grupo po ng mga kababaihan po dito sa Barangay San Isidro. Ayan po, Kuya. At syempre, Kuya, hindi lamang po ang munting kahilingan ng barangay po dito, kundi gayon din po, Kuya, ay kasama din po ang Members of God na magbibigay din po ng free store at feeding program po dito sa ating barangay. Back to you po, Kuya. Maraming salamat, Sister Jenica Cruz, at kasama po na ating mga kapatid dyan sa MCG at si Kapitan. Maraming salamat po, Kap, at sa inyo pong lahat dyan. Makakaasa po kayo sa tulong at awa ng Panginoon kung ano man po ang aming higit na maipagsisilbi. Ang MCGI po ay nakabukas. Tayo po ay hindi nag-discriminate ano man po ang inyong lahi, wika, relihiyon, political affiliation. Kung meron po kaming munting magagawa, meron po tayong mga chapters dyan. Nakabukas po ang MCGI. Meron din po kaming umiikot na mobile dental and optical clinic na pupunta po yan dyan sa inyo ding lugar na dahil Luzon, Visayas at Mindanao, yan po ay libreng serbisyo para sa ating mga kapwa-tao. Ang ating po medical mission ay umiikot din naman, kagaya din po ng ating free store na ngayon po ay gagawin dyan sa inyong lugar. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong maging maliit na kasangkapan ng Panginoon upang makarating ang kanyang kabutihan sa inyo dyan po sa lugar ng Rizal. At sa lahat po ng ating mga kapatid sa MCGI ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy po ninyong pakikipagkaisa. Keep on shining and keep on caring. Samantala, tunghayan naman natin ang isang kwento kung paano namang sa awa at tulong ng Panginoon ay nakabangon sa hirap ang isang dating seaman na naaksidente sa kanyang trabaho. At ngayon po ay nagnenegosyo na lamang. Nagnenegosyo na lamang. Ibig sabihin, mas magandang sabihin siguro, nagnenegosyo na. Ang negosyo naman niya po ay lapas batchoy. At alam niyo kung magkano lang ang umpisa niyang pinuhunan? 500 pesos. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Jeffrey Chavez. Ako po ay 52 years old. Nakatira po ako sa Dasmariñas City. Ako po ay dating seaman. Bago po mag-pandemic, bigla po akong karoon ng aksidente sa barko. Ngayon, itong aking mata ay natamaan ng high pressure. Sa panahon na na-aksidente ako, inisip ko na, paano na aking pamilya? Paano na ako? Wala na akong trabaho. So, sabi ko, Panginoon, kayo na pong bahala sa akin. Yan po, sana akong pababayaan. Ang mga oras na yun, yan lang po ang nagpanatag sa aking kalooban. Nung time na nakauwi na po ako, pandemic, karoon kami ng idea, mag-asawa na, magtinda kami ng batchoy. Kahit sa maliit na puhunan, para may tawid lang po namin ang aming
pagkain sa araw-araw. Simula po kami sa 500 pesos na puhunan sa mga sangkap. Mula doon, nagluluto kami sa kahoy. Pagkaluto, dinideliver namin sa mga kapitbahay. So, dideliver ko yan kahit mga bagyo kasi umorder sila. Kahit madilim, na malakas ang ulan. Siyempre, may diferensya ng mata ko. Tuloy lang ako kasi kailangan nila akong mismo pupunta sa mga village. Yung mga kilala sa akin na nung nideliveran ko ng batsoy, sabi sa akin, di ba si Imang ka? Bakit ayaw mo na sumakay? Bakit magtitinda ka na lang ng batsoy? Hindi ko po kinakahiya kasi marangal po ang aming ginagawa at masarap po ang aming niluluto. Kaya proud po kami na itinda ang aming Jepoy's Batchoy. Awa ng Diyos, nagustuhan din po nila. Sila pa nga po nagsasabi, ilabas ninyo, itinda ninyo sa labas kasi masarap ang luto ninyo. Ginagawa po namin, tinatabi po namin yung puhunan ng kapital na pambili ng mga sangkap at yung natitira. Of course, unang-una, nakakabayad kami ng kuryente, tubig. So, pang-araw-araw namin pagkain, mga gamit, mga tulad ng mga kaldero, malalaki. Kailangan din kasi nag-upgrade na po kami ng malalaking kaldero. At hanggang nang matapos ang pandemic, naglakas loob kami mag-asawa na maghanap ng tindahan, pwesto. Yung puhunan na naipon namin ay na-save namin ng mga 10,000. Sa umaga, gigising po ako ng alas 5. Pupunta na po ako ng palengke. Mamimili na po ako ng kakailanganin para sa batchoy. Pagdating sa bahay, pakukuluan. Tapos, pag nakihanda na, iayos ang lahat. Tapos, idadalhin doon sa pwesto. Tuwing alas 3 ng hapon, yan na po yung operation ng batchoy, Jepoy's Batchoy. Nung pagka ng 6 na buwan, nagkaroon po kami ng 2 franchise. Isa po sa may Meadow Park at isa po sa may Springville, Camellia. Sa kasalukuyan, awa ng Diyos, tuloy po rin po ang aming operasyon. Super bait niya po, tapos maalalahanin siya. Then, pag madami pong customer, tumutulong din po siya. Then, mabait po siya, mapag-ano siya sa amin. Maalalahanin po siya pag kung kumain. Tinatanong niya po kung kumain na kami. Entertainer po siya kasi. Pag may pumapasok po, siya pong nakikiusap sa tao. Ako po si Antonieta Chavez. Asawa po ako ni Jeffrey Chavez. Nakikita ko po yung aking asawa nung na-aksidente siya. Alam kong hirap na hirap siya. Siya yung taong hindi sumusuko sa laban. Kahit ramdam kong hirap na hirap siya. Siya yung asawa na hindi sumusuko. Napakatibay po niya. Huwag po kayong mawalan ng loob. Kaya niyo po yan. Tuloy lang po ang laban. Anuman po kung pagsubok, huwag po kayo sumuko. Dahil may awa ang Diyos. Panalangin niyo lang po sa Diyos. Tapat lang po kayo. Hindi niya po kayo pababayaan. Lakipan, ang sipag at tiyaga, laban lang. Sa atin naman pong viewpoint ay nagtanong tayo sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue. Kung ano at natatandaan pa ba nila kung kailan sila huling umiyak?
bakit sila umiyak. Pakinggan po natin ang kanilang sagot. At ano ba ang makukuha nating magandang payo mula naman sa banal na kasulatan kung tayo naman po ay nakakaranas ng mga kalungkutan sa buhay? Panoorin po ninyo. Muntik-muntikahan na yung buhay ko. Dahil ayoko magpadala sa ospital, akala ko simpleng sakit lang, nararamdaman ko. Yung pala, malala na ako. Pero sa awa ng Diyos, tulong ng pamilya ko, nakasurvive. Kaya lang talaga nagmuntik-muntikahan. Napaiyak ako kasi biglang nakita kong seryoso na pala ako noon. Biglang pumasok sa isip ko na paano na lang kung natuluyan ako yung anak ko, paano, pamilya ko. Kaya maluluha ka talaga, maiiyak ka. Kasi ang pag-iyak naman, natural yan. Kagaya ng kapatid mo na wala nung panahon ng COVID. Siyempre, maski magkaaway kayo, mahal mo pa rin siya kasi kapatid mo siya. Nung namatay magulang ko, namatay ang mother at father ko. Sabay halos magkasunod silang namatay. Doon ako umiyak. Ay, yung pong nawala yung mga, ay naiyak tuloy ako. Nawala, iniwan po ako ng mga anak ko, 2. Namatay, tapos sumunod, yung isang anak. Puro lalaki siya, puro siya nasa call center. Una yung pangatlo ko, tapos wala pang 6 na buwan. Kinuha naman yung bunso ko. 4 lang silang magkakapatid. Ay, talagang malapit kami ron. Napakamahal ko yung mga bata na yun. Kaya hanggang ngayon, pagka naalala ko yung may nakakita akong may mga namamatay, di ako, lalo sa mga kamag-anak namin, di ako pumupunta. Kasi pagka tumitingin ako, parang nakakita ko yung mga anak ko. Ganon. Pinagkunan ko po ng lakas yung aking yan, yung apo ko. Anak nung panganay namin na babae. Kung wala po ito siguro is nawala na rin ako ng pag-asa. Kailan ba ako huling umiyak? Nung nagka-argument siguro ako umiiyak kasi ako pagdating sa pamilya ko eh. Kasi sila talaga yung pinaka-weakness ko. Mga anak ko, magulang ko, mga kapatid ko. Sa kanila talaga. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng mga bagay sa Pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Diba? Di mawawala sa atin panalangin na to. Lalo-lalo na pagka lumalakas ang ulan. Talagang sabi ko sa aking asawa, kapit lang tayo. Yung faith ba, faith kailangan kapit lang. Parang kahit sabihin mong madadapa ka, andyan naman siya. Kapit lang. Alam mo, lagi kong sinasabi yun, yung salitang kapit lang. Kasi alam kong andyan siya. Kailangan huwag tayong mawala ng pag-asa sa buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Tulad ng sinabi ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Oo. Kapit lang tayo sa Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapit lang tayo sa Panginoon. May dahilan naman ang lahat. Ganun lang, basta't magdasal lang, wag mawawala ng tiwala sa Diyos. At yun din ang turo ni Brother Eli Soriano eh. Kaya ganun lang ang kwan. At bibigyan ka rin naman niya ng para malibang ka kung anong dapat. Ang pag-iyak ay ang resulta ng matinding emosyon. Karaniwan ito kapag nakakaramdam tayo ng sobrang kalungkutan. Sa mga pag-aaral, ang pag-iyak ay nakakabawas ng kalungkutan dahil nakatutulong itong maglabas ng feel-good chemicals o ang mga natural na kemikal sa ating katawan na nakapagbibigay ng good mood.
Kung Biblia naman ang tatanungin, ano kaya ang maipapayo nito para mabawasan ang lungkot o kabalisahan? Kung meron kayong mga alalahanin sa buhay, meron kayong mga iba't ibang mga suliranin, mga kapatid, isabay nyo sa pasalamat sa Diyos ang paghiling sa Diyos ng ating mga kahilingan na kailangan natin na nakakabagabag sa atin. Basahin mo yung Pilipos 4:6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Huwag ang wika kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Dadaing ka, mananalangin ka ng mga bagay na ikinababalisa mo, dadaing ka sa Diyos, kasama yung pagpapasalamat, ipakilala ang wika ninyo, ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Paano hindi magkakamagic dyan? Hindi nga masayod ng pag-iisip. Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yan mga kapatid, ang garantiya ng Diyos ng kanyang salita sa ating mga puso. Iingatan ng Diyos ang ating pag-iisip at ang ating puso kay Kristo sa lahat ng kabalisahan na nakakabalisa sa atin. Hindi tayo magpapakamatay, hindi tayo masisiraan ng bait, hindi tayo magwawala, hindi tayo tatalikod. Bakit? Pagka nakilala at naipakilala natin sa Diyos ang lahat ng ating kabalisahan sa pamamagitan ng panalangin at mga pagdaing, kalakip ng pagpapasalamat sa Diyos, ibibigay ng Diyos yung assurance na yon ng kapayapaan sa atin na hindi masayod ng pag-iisip at iingatan niya ang ating mga puso at pag-iisip kay Kristo. Iingatan ng Diyos ang ating puso, ang ating kaisipan kay Kristo Jesus. Pagka na kay Kristo ang isip mo at puso, nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos, mas mahigit yung kaysa sa nasa kahadiyero. Mas mahigit yung kaysa sa nasa safety deposit box ng bangko. Pagka ang ating pag-iisip at yung ating mga puso'y iningatan ng Diyos kay Kristo, nakakatiyak tayo ng pag-iingat ng Diyos na yun hindi magbubunga sa atin ng masama. Kung atin pong mabubuo sa ating mga sarili, sa ating mga puso, yung ganap na pagtitiwala sa kabutihan ng Panginoon, sa Kanyang magagawa sa ating mga buhay, sa Kanyang kagandahang loob, yung lubos na pagtitiwala ay mag-aalis ng ating maraming mga pangamba at hindi tayo mailulugmok. Pati na noong mga ngayon po ay nagiging palasak. Alam naman natin kahit saan tayo pumuntang bahagi ng mundo, marami pong nagkakaroon ng tinatawag nilang mga depressions o yung mga anxiety, yung mga panic attack at iba't iba pang mga bagay na gumugulo sa mga isip natin at minsan nauuwi pa nga sa pagkasira ng ulo kapag talagang hindi na natin makontain sa ating mga sarili yung mga depression na dumadapo sa atin. Kaya po, sana lagi nating isipin, meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na makagagawa na tayo po ay mabigyan ng kapayapaan sa ating mga puso. Dumalangin lamang tayo at laging magtiwala. At sa ating layunin na patuloy pong maipalaganap ang paggawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao,
ay muli po isang experiment ang atin pong isinagawa para tayo po ay makahikayat na sa bawat pagkakataon na mayroon tayo, gumawa tayo ng mabuti. Panoorin niyo po ito. Ate, baka pwede niyo po akong tulungan. Nangiipusan ako ng gamot para sa nanay ko po na may sakit. Wala, may kadalag kwarta doon. Nasa bahay lang po. Nasa bahay lang po. Ma'am, baka pwede niyo po akong tulungan. Pwede po bumanghingi po ng gamot. Yung para po sa lagnat. Opo, bayaran ko lang po kayo dito. Magkapera na po ako. Opo. Trangkaso po, sipon po at ubo. Bata-bata pa siya, tapos nagtitinda pa, parang ganyan. Tapos naaawa ko sa mama niya, something, may sakit daw. So, yun. Kaya nga, konti lang yung pera ko, pero binigyan ko siya kasi ganyan din kami dati, parang ganon. Salamat po. Babayaran ko po kayo dito. Sobrang importante po kasi nakakatulong. Tapos, at the same time, parang nakaka-bless na nakakatulong tayo ng ibang tao. Yung nanay ko po kasi may sakit. Hingi lang po sana ako ng gamot. Yung para po sa lagnat, sipon at ubo po. Ako lang po. Nagbibenta po kasi ako ng gulay. Naawa lang po ako, ma'am, kasi nakaranas din po ako ng hirap, kung gaano po kahirap yung wala kayong pabili ng gamot o ng kahit na anong kailangan ng pamilya, at alam ko po ang pakiramdam na gano'n. Kaya po, natouch po ako at saka nanghingi po ako ng permiso sa pharmacist po namin. Wala. Bumuha ka ng mabuti, hindi siya magbubunga ng masama. Ay, yes po, ma'am. Kahit na po yung nanghingi sa'yo ay wala namang masama doon, kung ginamit pa nila sa wasto o hindi, mabuti nakapagbigay kayo. Masaya po na nakakatulong ka sa kapwa, kahit sa kunting halaga lang. Ate, salamat po. Bayaran ko po kayo pag nagkapera po ako. Salamat po. Salamat sa Diyos. Kasi nga, masarap sa feeling na magbigay. Kaya ako nagsisikap at gusto ko na meron din po akong maraming pera kasi gusto ko po talagang tumulong. Kasi alam ko po ang pakiramdam na walang-wala din po. Nakakaawa at nakakagaan ng loob na nagbigay kami ng tulong. Ganun po, basta yun lang po, ang kusang loob lang po namin talagang tumulong. It's a blessings man po, ma'am, na makatulong ka sa kapwa.
suruan na? Opo. Kanina pa po ako madaling araw, wala po pong bumibili. Yung nanay. Anong alam mo nagsuroy? Kaya nga po, kailangan ko na po kasi umuwi kasi nanay ko po may sakit. Hindi po ako dito sa inyo kung meron po. Nakikita ko po yung gulay na nalaos na po, hindi na po mabenta. Pwede gamot na lang po. Pwede gamot na lang po. Yung para po sa lagnat. Meron po. Nasa bahay lang po. May 100 pesos po kasi ako. Tapos sabi ko, ibibili ko pa yun ng gamot. May tatay nandyan kasi yung tatay ko. Bili ka sana ng yung Nance capsule. Pero parang may konti pa siya noon, pwede naman po kami bumali dito ng gamot. Masakit lang bilang isang anak. Nakikita mo yung may sakit yung malupot. Naawa po ako sa bata. Yung walang-wala pa po malapitan. Ate, bayaran ko po kayo dito ate. Pagkakapira po ako. Sige po ate, salamat po. Wala po. Salamat po ate ah. Paano yung kunti lang meron kayo? Kayo pa magbabayad ng gamot? Okay lang po yun. Meron naman po akong extra. Ate, pwede po bang makahingi po ng gamot? May sakit po kasi yung nanay ko. May trangkaso po, may sipon at po. Ubo po. Opo. Ilang adlaw nagtrangkaso ka mama? Isang linggo na po. Opo. Ngayon lang po kasi ako nakabenta eh. Wala po yung bumibili. Opo. Very big deals talaga sa akin ang makatulong kasi yan ang laging nasa mindset ko, di bale. Ako ang mag-extend ng tulong kaysa ako ang tutulungan. Ate, pag nagpapera po ako, babayaran ko po kayo dito. Sige po, salamat po sa Diyos. Basta ipatak ko na inom ha. Opo. Sige po. So, di bali na walang kapalit kung baga yung heartily pagbibigay mo. Ano ang benefit sa iyo pag tumutulong? Happy heart. Very happy heart. Hindi mababayarang happiness deep inside, honestly speaking. Kahit hindi ako ganyan ka-rich, basta deep inside, I am very rich in my own heart. Samantalahin po natin sa bawat pagkakataon na mayroon tayo gumawa ng kabutihan sa lahat. Ano man po ang pagkakataong ibinibigay sa atin na ito ng Panginoon ay maisip natin ito'y pagkakataon para sa atin na makagawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Kami po ay patuloy naman na nag-aanyaya din sa inyo. Atin naman pong pag-usapan ang iba't ibang mga kautusan ng ating Panginoong Hesukristo sa atin pong isasagawang mass indoctrination. Ang MCGI, ang Members ng Church of God International, ay muli pong magpapasimula sa isang mass indoctrination mamayang gabi, alas 7 po. Ngayong araw na ito, August 14. At sama-sama po nating tunghayan ang mga katwiran mula sa banal na kasulatan tungkol sa mga utos na dapat nating sundin at mga bagay na dapat nating isakabuhayan kung ibig natin na mabuhay ayon doon sa katwiran at salita ng Panginoon. Sana po mapaunlakan po ninyo kami sa atin pong pagbubukas na muli ng ating pong isasagawang mass indoctrination. Kasama po ang members ng Church of God International o ang MCGI. Kami po ay nagpapasalamat una sa Panginoon sa lahat ng kaniyang mga kabutihan at mabuting pagkakataong ibinibigay sa atin para sama-sama pa rin namang umabot sa ating mga kapwa-tao. Kami po ay mayroong mga isinasagawa ng mga medical mission sa iba't ibang mga lugar ng atin pong
bansa at ganoon din sa iba't ibang panig ng mundo. Dito po sa atin sa Pilipinas, mayroon po tayong 3 mobile dental and optical clinic. Yan po ay umiikot sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kung ito po ay inyong makikita na nakastation sa isang lugar, maaari po kayong humingi po ng ayuda dyan at kayo po ay makakakuha ng libreng serbisyo para po sa inyong mga problema sa mata at ganoon din po sa inyong mga problemang dental. Kami po ay yan po ay regardless kung ano man ang inyong religion, ano man po ang inyong political affiliation, bukas po yan para po sa inyong lahat at wala po tayo namang hinihinging anumang kapalit sa atin po mga serbisyong ibinibigay. At dalangin po namin sa Panginoon, sana sa isang maliit na paraan kami po ay makatulong naman sa inyo. At sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan meron po tayong mga coordinating centers, kung meron po kaming maipagsisilbi, sana po ay pahintulutan po ninyo na maging maliit na kasangkapan naman kaming ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa inyo. Pagdamutan po ninyo ang aming munting nakakayanan. Every Monday po dito sa Good Morning Kuya, tayo po ay makakasama ninyo kung may buhay, mabuting pagkakataon sa ating segment na Rise and Shine. Alas 6 po yan ng umaga. At ang ating pong patuloy mga public services dito po sa UNTV, narin po ang ating serbisyong bayanihan Monday to Friday, alas 4 po naman yan ng hapon. Inyo pong maaari pong malapitan kung ano po ang aming maaaring magawa naman para sa inyo. Ang atin pong digital clinic hotline, nakabukas din po yan para doon sa may mga problema sa kalusugan. Kung meron po kayong mga ibig na malaman, mahingi ng payo sa ating mga doktor, ay maaari po kayo makatawag sa ating mga hotline. Libre lang naman po yan. At ngayong araw po na ito, kami ay nagpapasalamat sa Panginoon. Kasama po ang buong staff na ang production ng Good Morning Kuya, ang ating mga host. At papasalamat tayo sa UNTV rin, dun sa lahat po ng mga bumubuo ng atin pong programa na Good Morning Kuya. Sa awa at tulong po ng Panginoon, ang Good Morning Kuya po today ay nasa kanya na pong ika-16 na taon. Kaya sa ating lahat, happy 16th anniversary sa Good Morning Kuya. Marami na pong ibig sabihin kasi marami na ito mga new breed na ng host natin, mga kasama natin, mga mula pa nung nag-umpisa po tayo sa awa ng Panginoon. Ako na lang yata natitirang original dito sa mga host. Tama ba? Sa mga host na mula noong umpisa, kaya gawin natin Good Morning Kuya. Kaya natin Good Morning Kuya at Ate. Sa lahat po sa inyo, yung mga cameraman natin na nandito ngayon, yung mga sa technical side, audio, lights, lahat po, yung mga iba-iba na po mga studio ang aming napuntahan. Nanggaling pa tayo nanggaling tayo ng Ortigas, tapos napunta pa tayo ng New Manila, napunta tayo ng Quezon City sa may PhilAm, tapos napunta tayo ng Caloocan, nababalik na naman tayo ngayon sa PhilAm doon sa may loob ng Panginoon. 16 na taon na po ang matuling lumipas. Subalit masaya po ang aming puso na sa isang maliit na paraan ay patuloy naman na maging maliit na kasangkapang makatulong sa ating mga kapwa-tao. The time na nagpisa po tayo ng Good Morning Kuya, nagumpisa na rin po yung ating clinic ni Kuya, yung lahat ng ating, yun po ay isang daily medical mission na ating isinasagawa. At kung loloobin po ng Panginoon, kasama naman ang MCGI, sa mga darating po na mga araw, atin pong, may hinihintay lang po tayo, na kahit paano mabuo at atin pong maumpisahan naman muli yung ginawa natin noong umpisa pa. Dati po kasi meron tayong daily na clinic ni Kuya. Doon sa studio mismo, meron tayong daily na medical mission doon. May mga kasama tayo na mga doctors. Although, ngayon naman po, yan ay nagpapatuloy. Ang MCGI Medical Mission, araw-araw na po din yan sa iba't ibang panig nga lamang po ng mundo. Iba't ibang panig ng mundo, meron po yan. Hindi lang tayo nakakonfine sa studio. Pero yung sa studio, God willing, loobin po ay ibabalik din po natin yung ating mga services na yan.
Nakapwesto na tayo ng maganda-ganda dyan sa isang lugar natin. Salamat po. Higit sa lahat ang aming pagkilala ng napakalaking utang na loob sa Panginoon. Ibig sabihin, 16 na taon, kung ilang guhit na po sa noo ang dumagdag sa atin dyan. Ano? At kasi para pero mo 16 years, yung mga ipinanganak 16 years ago, 16 years old na sila ngayon, noon nag-umpisa na ang Good Morning Kuya. Kaya yung mga lumaki po sa Good Morning Kuya, yung mga lumaki, nagkaisip na 16, naging teenager na ng panonood ng Good Morning Kuya. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta sa atin. Sino ba dito ang 16 years na rin sa production? Wala? 16 years na kayo? Hindi yung kasama sa Good Morning Kuya mula nung nag-umpisa. Sino ang mga kasama? Sina Ana po. Yung mula nang nag-umpisa ang Good Morning Kuya, kasama na. Sige. Bigyan nyo yan ng bigyan nyo ng isang congratulations. Salamat po. Salamat. I really appreciate. Ako po yung nagpapasalamat talaga din sa lahat ng mga nakipagtiis sa atin sa nakalipas na 16 na taon. And of course, nakita pa natin ang isang panibagong araw na ito. Nakita natin ang 16th anniversary po ng programang ito ng Good Morning Kuya. At hopefully, tayo po ay patuloy naman na makapagbigay pa ng iba't ibang mga inobasyon dito sa ating programa para patuloy po na makatulong din sa ating mga kapwa-tao. Ang ating taus-pusong pasasalamat sa Panginoon, sa Kanya po ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, ay nagpapasalamat po tayo sa mga taga-subaybay natin nag-aanyaya sa kabuuan ng ating pong programa dahil hindi pa po tapos ang Good Morning Kuya. Today, coinciding dun po sa 16th anniversary po ng Good Morning Kuya ay meron tayo ngayong iba't ibang mga Public service. may mga iba't ibang mga public service din tayo ngayong araw na ito. At sa kabuuan po nitong siguro itong buwan na ito pa ng Agosto kasi dati Linggo ng Wika. Ngayon, buwan ng wika na Kaya ngayon, buwan na ang isang anibersaryo natin. Isang buwan na din natin ginagawa. Salamat po at abangan ninyo ang pagpapatuloy ng Good Morning Kuya. Samantala, iwan muna namin sa inyo ang isang awiting magpapaalaala sa atin na tayo po ay laging maghanda sa pagbalik ng ating Panginoon. Sa rendition po ng Sa Iyong Pagbabalik, narito po ang ating MCGI singers para sa ating On a Good Note. Sa lahat po ng ating mga kapatid sa MCGI, ang members ng Church of God International, sa inyong lahat na nanonood po naman sa atin, keep on shining and keep on caring. Magandang umaga po. Maraming salamat po. To God be the glory. Happy anniversary, GMK.